There you go. Naputol ng lahat. Tapos, ayan na po siya. Nililinis ko na. Aba, nakatipid din ako ng $6 dyan. Oh, hydroponic pa siya. Wow! Ayan, sa water siya tumubo. Ang mga green onion po kasi mabilis tumubo. Mabilis palakihin. So, pag pinutol nyo na, ibabad nyo lang sa tubig, mag-aano na siya, magtutubo na agad siya. Ano? Ang ginagawa ko po ngayon ay nililinis ko na siya. Kasi para hindi siya masayang. Kasi sayang din, pag iaano mo, ayan siya ngayon. So, nalinis ko na yung mga edge. Kasi sa amin po kasi gusto ko laging may green onion yung ibabaw ng mga pagkain. Pag may unang-una presentation, at the same time po, hindi po, sumasarap po yung pagkain niya. Sumasarap sandali. Patayin ko lang po ito, ha? Kasi maingay. Alam niyo naman, I have to close this lang, ha? Ayan. Pinatay ko na. So, ganito po siya. Maingay po dito kasi meron po kaming, yung everyday ganito kami para bago dumating yung time ng matapos magsimula kami, food prep naman ang ginagawa namin sa restaurant. Maingay po yung naririnig yung yon kasi yun po yung exhaust pa namin sa kitchen, sa lutuan. Kailangan po yun para maiwasan ang sunog or carbon monoxide sa loob ng kitchen. Ayan, sayang din po kasi kumbaga ay para makatipid ka rin kasi sayang. Wow! Hindi mo na di kawawa naman, puro na lang gastos tayo. Malaki rin po kasi ang overhead ng mga binibiling mga recados. Pag hindi kayo marunong magtipid, masisira po ang business natin. Mahihirapan tayong mag-adjust. Kasi po, doon po binebase ang pagpepresyo ng mga tinda natin. Kasi po yung food loss, yung mga cost ng upa sa pwesto at upa sa dapat sinasama nyo po yung kuryente, lahat po ng mga hindi nyo inaasahan at inaasahang gastos, kailangan kinikwenta nyo yon para ang business nyo ay mag-succeed. At the same time, wag po kayong babanat ng business na hindi nyo gustong gawin. Kasi ang tendency po nun, hindi kayo magsasucceed or it's getting hard for you to move on kasi hindi kayo masaya sa ginagawa nyo. Basta kailangan masaya. Ako po, sayang-saya dito sa pagluluto. Kaya kahit po nung nagsisimula pa lang kami, that was 2017, magti 10 years na po ang business namin, ay awa naman po ng Diyos. Nako, marami pong salamat at kami nakabayad na sa mga utang-utang. Hindi na ganun kabigat. Pero yung first 5 years po namin talaga sa business ay talaga pong struggle. Kailangan po talagang kaya marami pong salamat dun sa mga customer namin. Ako, kung hindi dahil sa inyo, sila ang tumulong sa amin para mag-succeed ang business namin. Wala nang iba. Yung mga regular customer, yung mga bagong customer, yung mga customer na hello, yung mga best friend ko dyan na walang magawa sa buhay, siguro gumising sa kabilang side ng bed niya, tapos nag-comment. Thank you, maraming salamat sa inyo, ha. Bad or good na comments, okay lang yan. Makikita nyo naman sa kung totoo lahat ang sinasabi nila, di ba? Basta okay lang yan. Positive lang tayo. Huwag tayong yung marunong pa sa mga sa mga iba. Minsan pag nagko-comment tayo,
titingnan din natin yung comment ng iba. Pag po, oo nga no, bakit ganoon? Wag po nating gagawin kasi masama din po naman yung yung tayo masyadong marunong sa buhay. Minsan humble lang po tayo, ha? Wag masyadong mag-inerte. Mga best friend ko dyan, hello best friend, kumusta ka na? Hindi na kita naririnig na-miss kaya kita. Miss kita. Anyway, ito, ganito lang kami. Kinakat ko lang, tapos yung mga end ng kasi minsan may mga ganyan, yung end na tuyo. Tatanggalin natin yun kasi para i-present din mo naman sa mga customer na may tuyo-tuyo. Di, hindi maganda. Ganyan lang kami. Ayan. Tapon. Kasi mas pampasarap din po to sa ibabaw ng pagkain. At the same time po ay presentation ng pagkain. Tandaan nyo po, ang pagkain ng mga Pilipino ay napakasarap. Walang mako-compare sa sarap ng mga pagkain iba. Sa akin kasi alam mo naman ako, gusto ko yung mga pinapaano natin ng mga pagkain ng mga Pilipino. Pero dumadating din po yung time na kailangan po ang pagkain natin maganda ang presentation. Kasi meron po tayong masarap na pagkain, pero ang problema po kasi kung gusto po nating i-introduce at saka yung pong pagkakat niya hanggat maaari in uniform, para naman restaurant tayo or food ang pinapaserve natin, ay ang nangyayari ay para naman tayong hindi dapat parang pag tiningnan in uniform ba yan? We'll see. Anyway, ayan po, ito pong nakuha ko ay siguro mga nasa $7 din siya. Edi nakatipid ka rin ng $7. Minsan po itong kinakat kong to, minsan kasi bumibili naman po talaga kami ng spring roll na spring onion. Kaya lang, spring onion po tawag namin dito. Kaya lang po minsan, yung nakakaligtaan namin, sabi ko, ay naku, wala na palang spring onion. Pero hindi po kasi kami pwedeng yung isa-serve mo ng walang, hindi kompleto. So, it's, nasa-save po kami pag ay nga pala, meron ako dun sa taas na na doon kami kumukuha. Hanggang makabili ulit kami ng bago. Ganun po yung kailangan tayo ay prepared pag tayo ay nag-serve ng mga pagkain. Hindi pwedeng paiba-iba. So marami po salamat po sa mga taga US na nagpupunta. Nako, naiiyak naman ako. Teary-eye naman ako kasi miskinaan niya kayo sa US. Lalo na yung mga taga California. Ay nako, ang daming pumupunta rito ngayong summer sa Paulos. Sabi ko, saan nyo po nakita yung wala po, sinearch lang namin sa Google kung saan yung best na mga Filipino food. Isa po kayo. At saka po yung website, napaka-importante po nun. Kailangan po, doon po sa mga nakakarinig na mga nagbi-business, ipagawa po natin yung website natin professionally. Kasi po, bakit po? And we're paying for every month yata $150 Canadian dun sa nagme-maintain ng website. Pero nung ginawa niya, iba pa rin po bayad yun. Yun po yung mga expenses na sinasabi ko sa inyo na hindi pwedeng iwasan kasi ngayon po ay mga na ang mga tao. Sabi nung sa US, sa California, yung isang kasi I usually listen to what my customer is saying para po mapaunlad ang business natin. Ang sabi niya, ay nakita lang po namin tapos lumabas po kayo at saka yung ibang Filipino restaurant. Ngayon sabi niya, tiningnan po namin yung website nyo. Mas professional po yung tingin namin sa website nyo. Kaya sabi namin, dito na lang kami pupunta. At saka, ang sasarap po ng mga pagkain, yung mga comments ng mga customer nyo ay masarap daw.
Kaya tinaray namin. Tapos sabi nila ay ano daw, masarap daw yung yung mga pagkain ng Paulos. Sabi ko naman, hindi lang po Paulos ang masarap. Marami pong Filipino restaurant dito sa amin sa Calgary na masasarapan kayo. Hindi lang kami, sabi ko, kaya i-search nyo rin yung iba, i-try nyo rin yung iba while you're still here. Ganon po talaga. Pag po ay nalibang ako, nawala, Pag po talaga tayo ay nagnenegosyo, dapat po nagtutulungan tayo. Miski pare-pareho tayo ng business, binibigyan tayo ng Panginoon ng sarili nating customer. Hindi tayo dapat nag-aaway or what. Dapat tayo ay humble lang. Wag yung may mataas, may mababa. Kasi pare-pareho lang pong pera ang ginagastos natin. Yung iba, sabi po ay ganito, ganyan. Ay hindi naman po ako ganoon. Ang sinasabi ko lang sa kanila, ay masarap din po sa ibang mga restaurant. I-try po ninyo, hindi lang po sa amin. Marami pa rin po. Tapos yung mga malalapit lang po ang binabanggit ko na mga ibang restaurant. Pero yung iba po, hindi ko kasi mabanggit kasi malayo. Kaya pasensya na. Paminsan po ay busy ang Lola Rose Nyonyo, ang Tita Rose sa kitchen. Kasi po, ang kitchen namin, ang amin pong Paulos Dine-In, tandaan nyo po, ang Paulos Dine-In is a family-owned business. Ang nagluluto po ay kami-kami. Hindi ko po sinishare sa ibang kung magtuturo po ako ng cooking, I usually share it with my family. Hindi po sa ibang tao. Kasi po, minsan pong mangyari ay, kasi po ibang tao yan syempre, di ba? You have to protect your business. Minsan po, ang nangyayari ay kukunin lang po yung idea nyo, pero they will not stay for sure. Karamihan po naman, sa experience ko lang ewan ko po sa experience nyo. Pero tandaan nyo po, marami naman pong mga restaurant na masasarap talaga. Kaya itry nyo rin sila, wag lang pong Paulo. Okay, ganyan po, dapat nagtutulungan. Hindi tayo nag-aaway or nagsisiraan sa bawat isa. Ako lagi pag sabi niya, minsan pag sinabi ko, pag may o-order sa akin, try nyo rin po sa iba para matry nyo rin. Minsan may mga big order ako sabihin nila, hindi tita, na-try na namin, mas masarap yun sa inyo. Ay, thank you naman po. Pero wag na lang po nating sabihin yung ganoon na tayo ay talagang kabayaan ko na lang na iba ang magsabi. Kaya maraming salamat sa mga tumatangkilik sa Paulos kasi kung di dahil sa inyo, wala, butata ang Paulos. Pero sabi naman nila, worth it naman. Minsan, pag nagluluto po kami, minsan, pag dine-in kayo, pasensya na sasabihin ko lang, minsan po pag dine-in kayo, miski hindi nyo po nakikitang busy ang dine-in area namin, maniwala po kayo, napaka-busy namin sa loob kasi ang dami naming mga order na mga pick-up. Yun po ang namin. At saka karamihan po ng order nila, ayan, tinatanggal ko po yung mga end yung mga tuyo. At saka karamihan ng order nila, crispy pata kare-kare, crispy ulo kare-kare. Tapos, meron po din kaming sisig. Ang sisig po namin, lahat po ng mga restaurant ay may kanya-kanyang standard ng pagluluto. Hindi nyo po pwedeng i-expect yung gusto nyong luto sa iba. Kaya po minsan may magsasabi na bakit ganun. Sabi ko, hindi po kasi ganun ang namin, ang standard namin. Kung sa iba po or sa inyo gusto nyo ganoon, ay okay lang po iyon. At saka kung may gusto kayo, kung kaya namin, ganun po ang Paulos kung kaya naming
gagawin po namin as long as it's bago po lutuin. Pero pag laluto pa na po, ang binibigay po namin yung standard ng Paulos, hindi po yung standard nyo. Kaya yung iba may kesyo ganito, ganyan. Pero hindi naman po marami. Siguro kaunti lang, siguro mga sa isang buwan, minsan nga isa lang or minsan wala nga eh. Meron lang po siguro talagang yung pag nagising, kasalanan ko na agad. Hindi niya kasalanan ko. Inaamin ko, ako na po ang may kasalanan. Ganun lang talaga. May tao pong ganun kasi. I don't know, siguro po, kasi sa akin kasi, siguro nung araw, nung panahon na bago kami dito sa Canada, that was like probably, dumating kami kasi year 2000 dito eh. So, it's about 25 years. Nadaanan na po namin lahat ng dapat daanan bilang isang bagong namumuhay sa ibang bansa. Beyond that po, kaya po kami merong Singapore na mga luto kasi po, we live in Singapore for 7 years bago po kami pumunta rito. Yung po mister ko ay doon po kami nag-apply as a immigrant. Kasama ko po yung mister ko na Pilipino din, ha? So, may isa kaming anak. Ayun, doon kami nag-apply and then nagland agad kami dito sa Calgary. Pagdating namin, Calgary agad kami. Ngayon, nakita namin yung iba-ibang klase ng tao na bagong dating, kung anong mga ugali, salpak ang mga kaibigan, which is wala pong masama sa maraming kaibigan. Araw-araw nagkikita, halos araw-araw gustong magkita. Syempre po excited tapos kanya-kanyang gawa ng kabuhayan sa buhay. Dumadating din po yung minsan po siguro nagkakasawaan na o edi yung minsan sabi ni ganito, sabi ng ganoon ay para po tahimik ang buhay nyo, wag nyo na lang pakialaman. Basta hindi nyo po narinig sa bibig nila na sinabi nila while you're in front of them, wag nyo na lang pong paniwalaan para po tahimik ang buhay nyo. Minsan po kasi nagiging hindi tahimik kapag po pinapatulan nyo yung mga mabababaw na klase ng tao. So, wag pong ganoon. Sa tinagal-tagal ko na po dito sa Canada dito, sa bagay, hindi naman ganun katagal. 25 years pa. Sexy pa po ako nun. My gosh. Anyway, eto po, ganito ginagawa namin. O, diba? Isang part pa yan ng nakatipid ka. Yun po ganun. Lesson 101 po, pag po kayo nasa ibang bansa, basta pagsumikapan po natin ang buhay natin. Wag po tayong makialam kung kani-kaninong buhay. Pabayaan po na, wag po tayong bumili sa ganito ng ganito, ako rin bibili, ganon. Wag pong ganon. Kailangan po matuto rin tayong magtipid. Hindi po pwedeng puro credit card tapos minimum lang po ang babayaran natin. Ang importante po, dapat pag nagka-credit card tayo, bibili tayo nung kaya nating bayaran bago dumating. Ipo-full payment nyo po kasi napakahirap po nung nabibinbin. Naranasan po namin yun nung dating dumating kami rito. Ang 20,000, 50,000 minsan po nagagamit namin sa isang ay nauubos namin yon. Pero hindi naman isang beses nagamitan. Tapos ang binabayaran ko lang ay yung minimum payment. Ang sarap pakinggan, di ba? Minimum payment. Pero hindi po natatapos ang utang nyo doon. Dire-diretso utang nyo. Hindi pa rin nababayaran. Tubo lang ang binabayaran nyo. Ganun po mga credit card dito. Mabilis mag-apply.
Pero wag nyo pong sisirain ang credit history nyo, kasi pag po kayo nasira, yun po ang mahirap kumilos. Mabilis pong umutang sa Canada, pero pag po nasira ang credit nyo, ang tendency ay mahihirapan po kayong kumilos. Magka-cash na lang kayo, hindi kayo pwedeng or yung nyo, yung cash, or yung yung ang tawag dito, debit card nyo. Kung magkano lang po yung pera nyo, yun lang ang gagastusin nyo, pero nasira na kayo. Dito po kasi pag nasira ang credit nyo, hindi na kayo pa uutangin, or gusto nyo mang umutang, ang hirap. Napakahirap pong umutang. Kaya unang-una, yung credibility nyo to borrow, wag nyo pong sisirain. Ganun po dito. O, kita nyo, ang dami ko nang nagawa, O, tanggal dito, tanggal doon. O, ganyan lang po. Ang dami na nating napag-usapan. Kasi po karamihan po talaga ay pag kayo'y nalibang, dahil po ang bilis umutang dito. Pag kayo nalibang, sige lang. Yung iba po, nababaon sa utang, pero para sa akin lang po, sa akin lang, through my experience, isa lang po kasi naman ang paa natin, ay dalawa pala. Hindi po natin kailangan ng sobrang daming gamit. Pag bumili ka ng sapatos, hindi po kailangan yung sobrang daming sapatos. Pero guilty po ako pagdating sa bag. Kasi po, pagdating sa bag, talaga pong mahilig ako sa bag. Ang sapatos ko po, bibilin ko ngayon. Ilang buwan ko po yung gagamitin. Kasi po dito sa restaurant, kailangan naka-rubber shoes ka, Ilang buwan kong gagamitin niya, walang labahan yon. Sikreto yon, wag niyong pagkaanay. So ang gagawin ko lang po doon, hanggang maluma na siya or hindi na ukma sa paa ko, kasi mararamdaman mo yon pag masakit na yung binti mo, dahil lagi po kaming nakatayo Pag masakit na yung binti mo lagi or yung paa mo, ibig sabihin hindi na siya comfortable isuot. O sa akin po, pagkatapos nun, tapo na po yun, hindi ko nagagamitin. Pero isang beses lang po ako bumili. O, tapo na. Tapos, gagamit na lang ulit ako ng panibago. Or yung bago po. Tapos, ang binibili ko po, hindi yung mga tigwa 100. Ang binibili ko, yung masarap sa paa. Like, for example po, ang, what you call this one? Ang Skechers po, ay napakasarap sa paa pag nasa kitchen kayo. Hindi siya madulas. Hindi siya madulas gamitin. So, yun po ginagamit ko, Skechers. O, ayan baka naman Skechers. Pinagmalaki na kita. Baka mamaya marinig mo, hindi mo ako makilala. Miski bigyan mo lang ako percent off. Ganyan ang Tita Ros. Pag po ako namili, pag po nakakuha ko ng good deal, masaya na ako. So, tapos na po tayo sa aking mga, ayan, ang dami na. So, isang araw pa rin namin yung gagamitin na nakatipid ka ng $7. Ayaw mo pa nakatipid ka ng $7. So, okay na siya. Pwede na nating yan. Pwede na nating ilagay yan sa lalagyan. Kukuha ko ng lalagyan. Ayan. Ilalagay ko po sa lalagyan siya. Ito po yung metal na lalagyan. Ganito po ang mga lalagyan namin sa karamihan metal. Kasi po mas maganda pong gamitin ng metal sa mga pagkain para hindi po nag-grow lagi ng mabilis ang bakterya. Tsaka mabilis po, hindi
Hindi po ano, kaya kailangan metal. Tsaka sturdy siyang gamitin. So ilalagay lang po namin yan dito. Kasi meron pa ako eh. Oh, ayan, oh, sayang. Isang puno din yan, ha? Isang puno. $7 ang natipid ko. Oh. Hindi po dapat kasi lahat binibili. Kung makakatipid ka, tipirin mo kasi doon ka uunlad ang business mo. Wag po yung magastos. Minsan po pag ano, bumibili kami ng ano, like halimbawa, dati bumibili kami, ang beef po kasing ginagamit namin is brisket. Yun po yung medyo mahal na rin kasi per pound is about $7, $8 na eh. At ang mga meat po namin, except the pork hocks, yung aming best seller na mga crispy pata, sa Costco po kami bumibili ng mga meat kasi maganda po ang meat nila. Even the pork belly, Costco po kami, ha. Sosyal po ang Paulos. Hindi. We find it na mas maganda po ang meat nila. Sa amin po kasi importante yung sineserve nyo ng maayos ang customer. Yung meat po nila ay maganda. So, doon po kami bumibili ng mga meat. Yung mga meat na kailangan namin. O, ayan po yung nagawa namin. Ay, meron pa. Ayan po nagawa namin. Oh. So, i-set aside ko lang to kasi magagamit ko rin to ngayon. Okay? So, ayan. Ganyan po kami. Ngayon, nagpapakulo naman kami ng crispy pata kasi po every week talaga pong nasasaid kami. Kahit anong rami ng order namin. Minsan po, 8 box na malalaki. Sa isang box, ang laman po nun ay mga 12, 13 na malalaki. Ang isa pong regular na crispy pata namin, yung hilaw pa siya ha, nagwe-weigh po siya ng mga around 8 to 10 pounds. Yung pong regular na binibili nyo sa labas, nasa 3 pounds lang yon. Around 3 pounds. Sumobra man, sige, ilagay na natin sa 4 pounds. Doble po ng size ng crispy pata namin. Ang presyo po ng crispy pata namin is nasa $37 yung regular na malaki, yung crank pata. Yung pong maliliit na sineserve sa labas, which is malaki din daw sabi ng mga customer namin, ay nasa around 3 to 4 pounds po siya. So, yung pong dinadagdag na yon ay karamihan po nun ay laman. Ang presyo po nun ay mga nasa $25 something. Hindi po yun ang importante. Pero importante pa rin yun kasi malaki ang size eh. Ang importante po doon, secret, masarap po ang Paulos na crispy pata. Mabili din po sa amin ang kare-kare crispy pata. Iyan po ay napakasarap din. Maniwala kayo. Isa pong ano yon, isa pong pag nakita nyo yung isang lalagyan na ganito, ayan, aluminum foil, ganyan pong kalaki siya. Punong-puno yan. Punong-puno siya. Nakaganon siya. Oh, na crispy pata. Isang ganito po. Ang presyo niya ay nasa $50 mahigit. Pero dumadating din po yung time na, alam mo, yung mga supplier namin, they keep on changing. Ngayon po, pinapalitan na nila yung price, mas tumaas po. I don't know, maybe in the future, we can still suck it up naman po, still yung presyo. Pero in the future po, maybe we can change it para po ma-overcome po yung tinaas na presyo nila. I don't know, lahat naman po ay nagtaas. Maniwala kayo, di ba? Mga mami dyan, alam nyo yan, lahat ng presyo tumaas. Mga pandak na lang at saka yung ano ang hindi tumataas. Ano? Miski nga po yung palda ng mga girls tumataas din eh. Joke. Okay po, Paulos Dine-In po. Ayan ha. Nakakuha kayo ng lesson 101 para makatipid sa business. Ano? See you next time po, Paulos Dine-In. Bye! Ay, hindi nyo ako nakita. Nag-lipstick pa man din ako. Oh, Tita Rose po from Paulos Dine-In. Ha? Basta dyan lang po kayo, yung mga best friend ko dyan. O, pagbutihin nyo, ha?
Pagbutihin ang buhay. Huwag mo nakikialam ng buhay ng may buhay. Okay? Kasi hindi ko din naman kayo pinakikialaman. Pero bihira lang naman po ang ganong mga sa aking makikita nyo naman. Bihira po. O kita nyo, bagay naman sa akin ang lipstick. Okay, bye. Paulo's Dine In. Huwag kalilimutan ha. Manood kayo lagi dito kasi nakakasaya. Kwento ng buhay. May matututunan kayo. Okay? Paulo's Dine In. Bye.